Amen. Salamat sa Ginoo. Doon na tayo pipila ka mga changes nga atong yung gina-impose, atong ginapatigayon ba? Pero si Kuya Chris unya ang mag-announce nini para pasabta nato unsa ang mga ginagmayng mga kausaban nga atong gina-apply as we come together in worship aron hapsay tatanan, no? So kung ba siguro mahibulong ano naman ni na diri magyud ta palingkuron. Ato na isgutan unya si Kuya Chris mag-isgutan na. But before that, gusto na ko tiwason ang usa sa topic nga wala gid ako mahuman sulod sa pila na kadomingo. So niata karon sa part 3 about the factors involving intimacy. So katuniaging bulan nga diri ko nagtindog sa first Sunday. Ato na isgutan ang part 2, no? So karon part 3 na siya. Unta mahuman na ni. Kay napagyud ay ko yung mga gipang share din hinga wa gihapon mahuman. Sa ding ga-share ko sa gabasa ko sa scripture, uy, daghan pa man ko gipangwali nga nasugdan ako wa ko mahuman. So ako tong gipanglili pagbalik unya tiwason ko to inigligid unya sa panahon. So part 3 na ta, factors involving intimacy. Atong nasabtan, gusto na ko balikon gyapon. That Christianity is not about a weekly Sunday trip going to this building, but it is about a growing relationship with God, with our loving God. Ako, Osborne, ha? Ang pagkakristyano, dili na biyahe, paingon diri sa building. Kada Domingo ra. Kundili, it is a growing relationship. It is a daily growing with our personal relationship to our loving God whose desire is to be intimate with you and me. Do you hear that? So kung dunay usa sa importante kay pangandoy ni God, kanimo kanako nga mahimo ta nga suod sa iya. Suod ba? Ang pangutana, suod ba ka sa Ginoo? Interesado ba ka sa Ginoo? Ana. Muna siya mga dagkong pangutana. Importante ba sa imo ang Ginoo? Kaya lagi, hantod karon gagira ang mga butang sa kalibutan o ang presensya sa Diyos diri sa ato mga kasing-kasing. Gabugno sila permi. Ana. Unya kung unsa ang gitagaan atong taas ka panahon, mao nay interest nato. Mao nang pangutana, unsa ang gitagaan atong taas ka panahon sa atong kinabuhi? Kada adlaw. Ang mga butang ba o ang Dios nga nahigugma sa ato? Mao na nga, if there is one thing that we people of God need to desire always and to strive more to grow, that is our intimacy with Him. Kung doon na may usa sa butang nga kinahanglan tinguhaon gyud nato o paningkamutan gyud nato nga mulambo pa ang atong relasyon sa Ginoo. Mao gyud na ang atong tinguhaon pag-ayo. Why? Ngano nga gusto gyud makigsuod si God sa atoa. Ngano kinahanglan gyud trabahoon natong maayo ang pagpaningkamot para masuod ta sa iyaha. Tungod kay bisan unsang kahibulungang butang, gahom, bisan unsang pinasahi nga mga kasinatian ug ang walay limit nga grasya ug panalangin sa Ginoo, mga pabor, mag-agad kini kung unsa ka kasuod sa Dios. Nadungog na to? Mga pabor, grasya ug panalangin sa Ginoo, mag-agad na ang pagbubuo niya sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, kung suod ta sa Ginoo. Mabitaw nga, bisan kita kung mga tao, kasagaran sa suod nato,
mo ginay una mapanalanginan. Katong layo, wala. Kabantay mo, ana? Wala, kung kinsa na itong suod na to, kung kinsa itong importante sa ato, kato sila ang atong ginahuna-una na yun. Pag naatay kalipayon, siya atong tawagon. Tama? Dali brad, dali sis. Hey, I want to share to you my joy. Birthday na ko karon. Dali. Ano? So katong layo, dito matawag. Kabalo ba mo nga anak si God? Pag dikit ka, ikaw ang una. Bobuan niya sa mga butang nga atong gipangandoy gitinguha sa atong kinabuhi. Pero kung layo ta, di ta mapiskan. Mabitaw na yung mga tabang karon nga ginabubo gikan sa gobyerno. Itsay kasagarang mapiskan. Ang ana. Di ba no? That's why, if we want, kung gusto nato, kung tinguha nato, nga makasinati sa talagsaong mga butang sa kinabuhi, nga pwede buhian sa Diyos, kanimo kanako, kinahanglan suod ta sa iya. Kay siya ang tinuod nga tinugdan sa tanang mga butang nga atong gipangandoy sa atong dughan. Amen. That's why, naagi mga Domingo na isgutan nato para mo improve ang atong intimacy sa Ginoo, kinahanglan dasig ta. Kinahanglan passionate ta. Oh, kinahanglan dasig ta sa Dios ug sa mga butang sa Dios. Oh. Tanawa ra ko do. Pagbarkada ganita, ang atong ginahuna-huna lang ang mga butang para mag-enjoy ta isip barkada, di ba no? Di ba no? Mo nang magkasuod gyud ta nga barkada kay pagtanaw nato nga atong barkada ganahan kay kanang kanta-kanta, magkanta-kanta sadta para suod para close. Kay di mo magkasuod kung siya hilig og kanta, unya ikaw di ka mo apil, unya lahi mo ha, magdagandagan ra ka. Di mo pareha. Pag di mo pareha hilig, dili mo masuod. Tama ba? Muna nga sa kinabuhi, kinahanglan hilig ta sa mga butang sa Diyos. Aron masuod ta sa Diyos. Tama ba? Kinahanglan hilig ta sa Ginoo. So ang tawag sa inyo sana, passionate. Pag mangyud passionate, it is the flame of intimacy with God. Muna siya ang kalayo. Kanang imong kasibot o kadasig sa pagtanaw sa mga butang ng Diyos noon, muna siya ang kalayo. Magkalayo. Muna nga, ang Kristohanon nga passionate, gakalayo siya sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Nakuha na to? When we lack passion for our intimacy with God, our spirituality will run dry and never will survive. Muna pagkulang ta kadasig sa Diyos o sa mga butang sa Diyos, muuga ang atong spirituhanong kinabuhi. Dili kalahutay, bisag walay pagsulay. Kay pag weak gani ang atong spirituality, bisan problema, ginatawag na ito nga pagsulay. Pero ang tinuod, resulta sa dili mao nga desisyon. Daghang mga panahon nga desisyon tas kinabuhi. Unya nga itong desisyon, mihandos ka nato ngadto sa negatibo nga sitwasyon. Unya mingon ta grabe gyud nga pagsulay sa kukin. Dili na pagsulay, brad. Resulta na sa imong pagpili. Hello. Pero bisan pagsulayan ka, pagdasig ka sa Ginoo, dili ka matarog. Kaya ang imong kadasig mo na kalayo sa pag-alagad sa Ginoo. Are you following? Ngunang kung kulang o kalayo ang atong pag-alagad sa Ginoo, ang atong espirituhanong kinabuhi magduka. Luya, gamay kay tikdol, maunsa na. Are you following? That's why we need to be passionate. Gusto ni God nga ikaw ako, dasig gayud sa mga butang sa Diyos. Kay mao ni mo pakalayo sa ato
sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ato ginihinumduman kanunay, di gyud nato ni kalimtan, that a strong believer is not just, is just a result of being passionate to God. Ayaw gikalimot ani, ang lig-on nga magtotoo katong dasig sa pag-alagad sa Ginoo. Mao na lig-on nga magtotoo. Amo nato na isgutan sa conference. Ang lig-on nga kabaw, dasig. Amen. Naba ko yung istorya? Oh. Sabi na kung naidaghang tao. Are you listening? That's why, usa sa butang nga importante kaayo about being intimate with God, kinahanglan dasig ta para sa Dios ug sa mga butang nga Dios nun. Amen. So pangutana sa imo unsay imong gidasigan? Unsay imong gidasigan? Mailhan nimo kung unsa ang imong gidasigan kung ang imong panahon asa nimo gibutang. Within a day for 24 hours. Asa ang most of the time kasagaran nimong oras asan mo gibutang? Sa TV, sa cellphone, wala siya. Sa unsang mga butang? Oh. How about God? Ga-pray man ko, pastor. Pila ka minuto? 5 minutes. God wants to release His blessing, His grace, and His favor to you and me. But it is dependent how close we are to Him. Nasabta na to? Gusto sa Ginoo i-bless ka. Gusto sa Ginoo grasyahan ka. Gusto sa Ginoo paboran ka. Pero depende kung suod ka sa iya. Amen. Amen. Ikaduna isgutan nato is all about prayer. Ikaduhang P. Primerong P, passion. Ikaduhang P, prayer. Unsa man ning prayer? It is the fire. It is the fuel. Kung ang passion, fire, ang prayer, fuel. Magsilbing krudo, sugnod, sa atong kasuod sa Ginoo. So kung kita dasig sa mga butang sa Dios, pasyonita, kana siya ang mapakalayo sa ato. Pero para ang kalayo dili mo out. Naisugnod. Ang sugnod ana, prayer. So ato na isgutan ito ng aging mga panahon that coming to God in prayer is more than just asking something from God, but seeking to be intimate with Him. Kasagaran sa Kristohanon nga nung usahay, bagal ang pag-grow spiritually, kaya ang prayer, ang iya lang nahibawan, mahitungod sa pag-ampo, kanang mangayo lang permis Ginoo. Ang prayer di ay is not only asking something from God, but it is about seeking Him with all our hearts. When we seek God with all our heart in our prayers, God will open the door of heaven and pour out blessing upon you. Bisan sa mga butang, di na nato pangayungon sa Ginoo, tungod kay ginasik, ginapangita nato ang dagway sa Dios, ibubu niya ka nato. Ang mga butang, lakip na gutong wala nato gipangayo, ihatag sa Ginoo. Kung atong ginapangita ang Dios, ang pangutana lang, gapangita ba ta sa iya? Gapangita ba ta sa Ginoo? That's why, what is important to praying people, kabalo mo sa importante sa mga tao nga mainampuon, it is not the answers they receive as a result of their prayer, but a growing intimacy that they enjoy with God. Sa mga tao nga mainampuon, ang ilang paggahinog, pagampo, ang makalipay sa ilaha, dili tong ilang madawat nga resulta o tubag sa ilang mga pagampo,
kun dili kadtong presensya sa Ginoo nga ma-enjoy nila sa panahon nga sila magampo. Kaysa tinuod lang mga brad, mga sis, ang mga butang di magyud makatagbaw ba? Balik-balik ang istorya ni. Di gyud makatagbaw ang mga butang bisan kung saon pa. Kay kung naa na kay kwarta, mangita pa mong gikagdako. Oh, kung nanay sakyanan, mangita pa gyud og gwapo. Cellphone nanay, mangita pa gyud atong bitaw. Kaya ang tao, bisan kinsa magsulti, ang tao wala gyud katagbawan. Kung ang atong gipangita mga butang ra sa kalibutan, dili gyud na siya makatagbaw sa ato. Because the only thing that can satisfy our heart desires is only God. Mabitaw nga, naiga-share ba nga, kita daw usahay, doon ay mga panahon sa atong kinabuhi. Nga kanang bitaw maglingkod lang ta, mag-inusara ta, unya, gatanaw ta sa layo, pero wala man tayo nakitaan. Layo kaya itong panlantaw ba? Pero wala tayo gitanaw. Halo ba? Halo. Ambot ko nakasulay mo ana, unya, naglingkod na ka dito, layo kayo mong pananaw, pero wala kayo nahuna, wala po kayo nakita, bisan, wala ka kapansin, unsa diya, basta, nala kayo gitanaw sa unahan. Ang tawag, kana bitong, kahawang. Unya, ingon ang usa ka Bible scholar, nga atong heart, ingon pa niya, naay lawak sa atong kasing-kasing, naay corner ba? Kung hiwaon na to ang atong heart, naay chamber tawag niya, naay corner diha nga, wala siya'y gamit, dili siya ang mangusog para makapump og blood. Naalang siya, halo lang siya diha. Kanya lagi pangutana, why is our heart like that? Nga naay portion, nga wala siya ga-appeal og pump og blood. Pero, bangag siya, halo siya, kanang naa siya lawak ba? Naa siya space. Kay kanaday siya nga pagkabuhat sa Ginoo. Kanang space, muna siya ang usay magtulak sa ato nga maghandom ta ba? Usa ka adlaw maghandom ta ba? Wa ta kabalo sa itong gipangandoy, wa ta kabalo sa itong gihinaman, wa ta kabalo sa itong gipangayo bitaw. Kahawang lang atong gibati. Unya kana siya nga area, mauna siya ang lugar sa Dios. Pag siya ang mo feel, pag siya ang mo punuan ng kwartuha sa atong kasing-kasing, ang katagbawan na sa atoa. Nya pagtagbaw ganita sa presensya sa Ginoo, ang ubang butang muduol ra sa atoa. Oh. Bisan good simple lang butang mo abot sa atoa, pero tungod kay tagbaw ta sa presensya sa Ginoo, ga-enjoy ta. Pero tanawa, pagkatong lawaka sa atong kasing-kasing, dili puyan sa presensya sa Ginoo, bisan pag milyon magunitan nimo, di gihapon ka matagbaw. Oh. Pero bisag simple lang ang kinabuhi, tungod kay tagbaw ta sa presensya sa Ginoo, ay mag-enjoy ta sa kinabuhi. Puno ang atong kasing-kasing sa pagpasalamat, puno sa pagdaig, puno sa paghimaya sa Diyos ang atong mga kasing-kasing, tungod kay tagbaw ta. Oh. Mangutana ko sa imo, inigmata nimo mabuntag kung sa unang gibuhat nimo, nagapasalamat ba ka sa Ginoo? Salamat sa 30 ka buok nga niingon og amin. Kay kasagaran, wala. Paspas na yun siya abanti, trabaho, sa iyang tinguha. Kay gusto siya mo dato, gusto siya mo uswag. Tanan na yun, unahon niya itong mga butang. Daghang mga tao ngayon anara. Dagan silang kinabuhi. Because they never realize, wala nila mahibaw nga ang Diyos lang ang pwede mo tagbaw sa atong kinasuluran. Hallelujah! That's why, praying people, ang mga tao nga mainampuon, gaampo sila, dili tungod kay mangayo sila sa Diyos. Gaampo sila kay ilang ginatulak ilang kaugalingon para mahimong suod sa Diyos. Ana. Ikatulo, eskuta naman nato ni God, review lang ni gamay. Ikatulo nga P, is all about purity. Purity. Unsang unang P, passion, kaduha, prayer, ikatulo, purity. Unsa man ang purity, pastor? It's the fruit of intimacy. Kung ang passion, fire siya, kung ang prayer, fuel siya,
Ang purity, siya ang fruit. Siya ang fruit of intimacy. 1 Thessalonians chapter 4, magsugod ta sa verse 7. Wala na ko nag-quote og verses atong niagi ha, kay human naman nato nisgutan to. Pero diri sa purity, 1 Thessalonians 4 verse 7 and verse 8. Inaning pagkaingon sa New Living Translation. God has called us to live holy lives. Kita tayo ngayon, holy lives. Say it again. Again. Unsa, sa paunsa gitawag ta sa Ginoo? Sa pagkinabuhi nga balaan. Not impure lives. Na unsa maghimog impure sa tao? Tanawang verse 8. He said, therefore, read this close. Pamino pa, basahin na ito Therefore, anyone, basa, ready, go. Therefore, anyone who refuses to live by these rules, unsa nga rules? Calling to live a holy life. Muna ingon sa verse 7. Ibalik na ko verse 7. Ingon siya, God has called us to live holy lives, not impure lives. Muna ang rule ni God. Muna ang tawag ni God. Magkinabuhi tang balaan. Sayang atubangan. Unya, ingon ang verse 8, therefore, anyone who refuses to live according to these rules, according to this calling, kung sa ingon niya, is not disobeying human teachings, but is rejecting God who gives us His Holy Spirit. His Holy Spirit to you. Natay nakita? Gitawag ta sa Diyos para magkinabuhing balaan. Dili kahugawan. Apan kung ang usa ka tawo magdumili niini. Kung ang usa ka tawo magdumili sa pagkinabuhi nga balaan, wala lang siya misupak sa mga pagwali. Mamanang human teaching, mga pagwali. Para ning ginabuhat nako, natay mga pagwali. Tuo man ka na. Ano bitaw? Ng mga reaksyon. So kung ang usa ka tawo ga-refuse siya, gadumili siya sa pagkinabuhing balaan, sumala sa tawag sa Diyos, wala lang siya misupak sa mga pagwali. He is directly rejecting God. Power, pati bugata. Bugat kay pagkasulti. Kamoy basa kung gaan-gaan. Tingali gaan pagkasulti o kamoy mo basa. You know. So, atong hinagbasa ha para medyo gaan ang ideya. Therefore, anyone who refuses to live by these rules is not disobeying human teaching, but is rejecting God who gives His Holy Spirit to you. Bisag hinayin na mong basa, kulba ginang rejecting God. Pag ang tao di ay gadumili sa pagkinabuhi, sumala sa tawag sa Diyos nga magkinabuhing balaan, he rejected God. Ngunit bugat kayo. Pwede ta naa aning lugara karon. Pwede ka naa diha, galingkod ka, kapakpakpakpak po ka usahay, kapil po ka kanta-kanta, pwede mo anhi ka kada Domingo. Pero kung dumilian na to ang pagkinabuhi, sumala sa pagtawag sa Diyos ka na to, kinabuhing balaan, we reject God. Think about that. Lagi, atong ginasigig ingon, dili ang pagbalik-balik aning lugara ang importante. Ang intimate nato na relasyon sa Ginoo. Mao na importante. Dili ang atong pagbalik-balik ani lugara. Pero usa sa ilhanan nga ang tao intimate sa Ginoo, suod sa Ginoo, kay gaapil siya sa buluhaton sa Dios. Amen.
pero dili nimo ibasihan. Mao na nga, pag ang usa ka tawo gadumili sa pagkinabuhi nga balaan, he reject God. Nya kun imong tanaw na nga atong palibot, majority of people refuse to live holy life. Therefore, the Filipino people, majority is rejecting God. Sakit ni siya nga kamaturan. Muna nga atong nasod, murag ipasagdan na lang sa Ginoo. Luoy na ta kaayo. 50 years ago, 60 years ago, number 2 ta sa Asia. Karon, number 2 ta sa ubos. Ana na. Usay makaingon ta, asa man ang Ginoo, Lord? Grabe mang pagbuli sa amo warong panahon na. Lord, nagtuo man mi sa imuha, pero asa man ka karon? Mura bag silent si God. Kabantay mo? Silent si God. Ang atong palaliton, gamahal kada semana. Silent si God. Ang atong gobyerno, ampuanan kaayo. Silent si God. Kabalo ba mo? Pwede man paminahon siguro sa mga tao sa internet. Ang atong nasod karon, dili na gid na nakahayahay. If you only listen to what is happening around us, piligro kayo ang atong kahimtang. Anytime, doon ay posibleng gira mahitabo. I'm not a prophet, but this is what I observe. Anytime, doon ay dakong problema moabot sa Pilipinas. That's why we really had to pray more for our nation. Looy na ta kaayo. Ang piso nato layo na gyud kaayo siya, 58 na gud sa usa ka dolyar. Nga mga tao, labi ng Christian, gaapas og adtog US kay may dito kay dollar pag-abot diri 58. Mao na gapas nimo? Bisag pila pa'y magunita ni mo na, dili na makatabang ni mo. Because only God can help us. So, unsay buti pasabot aning bersikulo atong ibasa karon. This is telling us that God is calling every human being to live holy lives, and refusing to live according to this calling is rejecting God. I observe that many people care a lot about purity in things, but care less in purity in heart. Gitawag ta sa Diyos nga magputli sa kinabuhi. Pero kabalo mo sa ako na obserbahan, ang mga tao gusto kaayo og putli puro sa mga butang. Pero wala siya nangandoy nga mapuro ang iyang kasing-kasing. Tanawa ra God, many people want pure air to breathe. Mo nang atong kalibutan karon, gasigig lalis. May tungod na ng atong ozone layer, naguba na kayo, tungod na magdaob-daob og plastic, unya ang mga dagkong factories, ang mga gasolina, ang mga emission, ana mo na siya nagdamage sa ozone layer. Muna nga, ang adlaw karuwa na mo sa lipod sa iyaha, haskang inita na. Kung sa inungdan, sa kahugawan sa mga tao, nga gipapuyo sa Ginoo, aning kalibutan na. Mo nang inaana ang kamtang sa atong kalibutan, and yet, leaders all around the world, gasigig lalis, kay gusto silang fresh air. Many people wanted pure water to drink. People wanted organic foods to eat. And yet, they are never concerned of having a pure life to live. Oh, mga tao, ambot ko na obserbahan ninyo. Oh, bisan kita gani, ay mga ta. Pag naibaso diha, niya gusto ta minom og tubig,
Siguro niya na itong hugas. Kay gusto na ito limpyo. Naiplato diha, tanaw to na ilama gamay, di ta mo gamit. Kay gusto to limpyo. Oh, pag gusto ta mo kaon, magita tag kananan nga tanaw nato limpyo. Usay mo lilitas kusina. Ay, daghang mga ilagaan niya ukok gadagandagan ba magabi unya mao ni nag-serve sa akong pagkaon adi ta diha. Kay gusto gyud ta limpyo nga pagkaon. Oh, gusto na to healthy nga pagkaon. Pero walay concern ang daghang mga tao nga mahimong pure ang iyang life. Gusto niya pure, gusto niya hinlo ang pagkaon, hinlo ang tubig nga imnon, hinlo ang hangin, pero ang kinabuhi dili hinlo. Hello? Tama ba? Oh, mineral imong ininom, pero imong kasing-kasing masukanon. Sao man na pag-spelling? Gusto ka mo kaon og lami. Oh, limpyo mo pagkaon. Pero mo kasing-kasing. Lagi, ang tao gusto og limpyo sa mga butang. They want purity in things, but not in heart. Si Lord nagtawag nato para mahinlo ang atong dughan. Para mahinlo ang atong kinabuhi. Amen. Kaya sabi ni James 4 verse 8, tanawar God, si James nag-support aning idea. Nga gitawag ta sa Ginoo nga magkinabuhing balaan. Sabi ni James 4 verse 8, come close to God and God will come close to you. What does it mean? Intimacy. Tanawa. Hubara sa usa ka word na siyang first sentence. Ingon niya, come close to God and God will come close to you. What is that? Intimacy. Muna ang dream ni God nga mahimo kang suod niya. Gusto ni God nga madikit ka sa iyaha. Yung problema, kadili man dikit. So sa ingon ni James, wash your hands, you sinners. Purify your heart. So many requirement. So ang first line, ang first sentence, come close to God and He will come close to you, is about intimacy. But the requirement is to wash your hands and purify your heart. For what reason? Nganong hugasan na tutukamot? This is a figurative language. Manghinlo tawa. Unya putliw na ito kasing-kasing. For what reason? Ingon niya, because your loyalty is divided. Your loyalty is divided between God and the world. Tutuki ang verse. Ayaw ko. Tutuki ang verse. That's why we need to understand that being a Christian, ang pagkakristohanon, dili nila lakaw-lakaw lang, muanhilang o ganahan sa simbahanan, mabasa lang Bible kung kunas agana. Dili na brad, sis. Dili na ng Christianity. It's all about purity. Purity of heart. Dili na ta mangita og limpyo nga mga tubig, butang, mga pagkaon. Atong tinguhaon nga malimpyo nga atong sulod. Nga walay kalagot diha, walay pagdungot, walay kasuya. Ano bitaw? Kay mo man makahugaw. Labi na, kung bahin ang atong kasing-kasing, divided ba? Kaya ang Ginoo, gidugang lang nato sa daghan natong mga concern. Kabantay mo? Muna ako na-obserbahan. Daghang Christian, nga si God, part lang siya. Dili siya first. Part lang siya sa life. Muna, mo hinamdom na sa Ginoo kung Domingo. Hello? Ay, Domingo day karon. Ato tagsimbahan. Ana, Lunes na to Sabado. Parting bisiha. Hello? Tama manglam, mamlang, tama. Divided ang heart. Muna siya, muna yun niya,
Purify your heart because your heart is divided. Your loyalty to me is not 100%. Muna ang idea diya. Dili siya 100%. Unya, requirement ni God is 100% good nga loyalty. Nya asa maka-loyal karon? Asa ka loyal karon? Diba? That's why, diri, si God nag-remind sa tuwa that He has chosen us. He is calling us to live pure life. Purified life. Not just purified water. Sa Ginoong interes niya, dili purified water. Oh, purified life. Kaya siya, pag pure nga itong life, bisag pa akong kagbitin, di nakatarog ni mo. Diba? Amen. Hallelujah. So this is telling us, this text is telling us that the way to a higher level of intimacy with God is a pure heart. Oh, muli buti pasabutan ng bersikulo ha. Nga ang tulay, ang dalan, paingon sa mas taas nga kasuod sa Ginoo, kanang putli nga kasing-kasing. Naikanta sa una, karaang kanta. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A heart that hides your words so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Adi, bantog na tuloy-tuloy inyong kanta. Sige, kantahon na to. Sugod sa sinugdanan. Sige again, pure heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. Now listen to these lines. A heart, it's your word, so that sin will not come in. Kini, a heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, it pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rise. Unsa ang humot kayo nga aroma nga mosangko sa trono sa Ginoo? Pure heart. Pure heart. Mao nang giingon sa awit. Pure heart. But if the heart is divided, if the heart is not 100% loyal to God, problema siya. That's why James, ingon niya, purify your heart. Putli ang imong kasing-kasing. Amen. Now listen to this. Listen to this. Nothing steal the joy of our salvation like struggling with our purity. Ako, Osbon, kinisayon. Walay lain nga pwede mukawat sa kalipay sa atong kaluwasan. Kana bitang gabakang-bakang ta sa pag-alagad sa Ginoo. Ga-struggle ba sa purity? Pag naaga ni struggle sa purity diya sa atong kasing-kasing, kawato niya ang kalipay sa kaluwasan. Matingala ka,
Mawa ang imong gana, mawa imong kadasig, mawa imong kalipay diha sa Ginoo. Oh. Pag ang heart hugaw. Oh. Hello? Is the Lord talking to us? Because God wants us to enjoy good things. Gusto ni Lord mag-enjoy tagnindot ng mga butang sa kinabuhi. Gusto ni God nga walay makabawag sa mga paburo grasya nga gusto gyud niya nga ibubo sa ato. Amen? That's why, do not forget, nothing else can steal the joy of our salvation like struggling with our purity. Muna pag mag-struggle ganita ng purity, problema yun siya. That's why, intimacy requires surrender. Intimacy requires Galatians 2:20. Pag kita nangalagad sa Ginoo, we need to experience Galatians 2:20. Otherwise, malangan ang pagpanalangin sa Diyos kanato. Unsang Galatians 2:20? Kaya ning inalti pagkaingon. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So, I live this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Galatians 2:20. Humani mo nadawat si Jesus as your Lord and Savior, you need to experience Galatians 2:20. What is Galatians 2:20? Self-crucifixion. Kanabang ilansang ang atong kaugalingon. Ilansang sa krus ang atong kaugalingon. Kay hangtod dili malansang ang atong kaugalingon, malangan ang lihok sa Diyos sa atong kinabuhi. Kabantay mo, daghang Kristiyan, gaungot siya, wala ga-grow. Kay ang self, wala pagyod malansang sa krus. Pag malansang magod siya sa krus, mamatay na ng self. Pag mamatay na ng self, dili na siya magkinabuhi para sa iyang gusto, para siyang sarili, kundi para na tanan sa Ginoo. Si Paul, naka-experience siya mismo nag-testify. The moment he surrendered to God, unya iyang gipalansang ang iyang kaugalingon, uban kang Kristo, ingon niya, dili na ako ang nabuhi karon. Kining ako kinabuhi, ako nang gigamit sa pag-alagad kaniya nga nahigugma kaayo sa akwa. At this level of Galatians 2:20, at this level of surrender, at this level of crucifying ourselves, all other things, even how attractive and interesting they may be, are set aside. So that only the intimacy with God becomes our genuine heart's desire. Pag ikaw ako makasinati sa Galatians 2:20, mauni siya ang level sa pag-alagad sa Ginoo nga dili na kita ang masunod. Naa siguro yung mga butang sa atong kinabuhi nga para na to importante, nindot kaayo, pero kini mga butang nga ipadaplay na to. Kay gusto na to mas masuod si Lord sa atong kinabuhi. Amen? So, gamay mga practical nga mga butang. Unsaon nga mo improve ang atong intimacy sa Ginoo. Simple nga mga butang, basic siya, practical siya. Pero makatabang ka ini, kung i-consider na to ni, makatabang ka ini, nga mo improve ang atong kasuod sa Ginoo. Number 1, in silence. In silence. Unsa man ang in silence? Kanang absence of sounds. It is a state, ingon pa ni Webster, silence is a state of being
ang sa tuingon niya, of being the state of absence of sound. Ano ito pagkasulti niya? Basta, silence, absence of sound. It is a time we spend in silence. It's a time we spend in order to give God time for fellowship. Akong husband, how we can cultivate intimacy with God? In silence. It is eliminating sounds around us. It is a time when we take a break just to be silent in order to reduce the abundance of noises that surrounds us. Ambot sa inyo kung naobserbahan ninyo. But this is what I observe. We people entertain so many voices around us. That's why maybe some of us are so troubled with so many things because we are hearing so many kind of voices around us. Kana bang ang TV gatingog, ang cellphone gatingog, ang sound sa itong silingan, bug, 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 gatingog. Paminahon ni mga music o ang song, way hinungdan nga kanta. Oh, gatingog na siya. Gayaw-yaw ang silingan, ang pikas, kasaba na ikaw, yawa ka na ko, ba? Asa napit na siya. Ay, anak di ay, ang anak di ay. Sabi na kung nakita niya ang yawa, ang anak di ay niya, iyang gikasukan. Iko, tepa. So, kung maobserbahan nato, we have been hearing so many kinds of voices around us. Oh. Tungod sa atong pagpaminaw, ang mga tingog, kay bisan na itong sarili, gatingog na siya. Ang atong asawa, gatingog, atong bana, gatingog. Bantay ba mo? Ningog na tanan. Unya ko kanang daghan kay mga tingog, napay cellphone, napay TV, napay sounds, napay silingan, napay mga track, napay pop 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 pop. Adol. Sabag yung kayo siya. Namalik naman sad ni oy. Mura namingaw naman natuto, namalik naman sad. Ya kay nga mong balay po dool sa kalsada. Pop 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 pop. I don't know, but I have been hearing those so many voices around me. Outside those voices put pressure in my heart. Oh. Tungod sa kadaghan sa tingog, lain-lain ang tingog, lain-lain ang ideya, mga magkapuliki na lang taog paningkamot. Tungod sa kadaghang tingog, wala bugas, wala kay kuha ni palit og gatas. Ano bitaw? Daghan kay mga tingog nga madungog nato. Kaya tungod na usay magkaguliang na lang ang ato mga pagbati. Pero akong pangutana, have you heard God talking to you? Sa kadaghan sa tingog, madungog nimo kada adlaw. Sa kadaghan sa sounds nga madungog nimo kada adlaw, pangutana nako, nakadungog ba ka sa tingog sa Ginoo? If the answer is no, maybe because you're surrounded with a lot of noise. Pag di ka kadungog sa tingog sa Ginoo, it simply means saba ra kaayo ang palibot nimo. Saba ra kaayo ang palibot nimo. Nya paminaw pag-ayo ani. Too much noise hinders us to hear His voice. Write it down. Too much noise will hinder us His voice. Kaya, pagsaba kaayo ang palibot, di na maayo ang gibati nimo. Ayaw pa undayani. Maglagot ka sila, maglagot ka. Ayaw. Pangitag panahon na maghilom ka.
para matagaan niya panahon si God, makigsulti sa imo. Kay kung doon na may usa ka sound, usa ka tingog, nga importante kay nga imo ug akong madungog, kada adlaw, siya. Siya. Kay pag di manguta kadawat sa tingog sa Ginoo, ang atong madungog, ang atong unod. O, tanawa, luoy kay ka. Ano dungog na to? Bitaw, luoy kay ko. Grabe, pagpangikamot ako, inyong walay bili. Naminaw kisig paminaw ni mo, unod. Mutingog mo ni, kabantay mo? Kargahan ka niya. Pag dili maayo ang imong nakita, unya di kaganahan sa imong nakita, di kaganahan sa nahitabo, ang imong unod mutingog na. Tanawa. Wagi ayo lagi. Mutingog na siya. Unya paminaw ni mo siya, paminaw ni mo siya. Magsilpiti ka. Kay di mao imong gipaminaw. Daghan ra kay kagtingog, saba ra kay imong palibot. Kinahanglan, kung gusto kag intimacy kay God, maggahin ka og panahon. Magpakahilom lang ka. Kanya, dut-dut sa presensya sa Ginoo. Ayaw paghilom kay nang luod ka, di na kamutingog. Ayaw, dili na makatabang nimo. Pag mohilom ka, diha sa presensya sa Ginoo. Are you listening? Hallelujah. That's why we need to take time to be silent in order to train our hearts to listen and hear something from God. Kay hangtod man gud di ta mohilom, di kita kadungog sa Ginoo. Hangtod di ta mohilom, di kita kadungog sa Ginoo. Man ako personally, I train my heart to really spend silence with God. Wanang sa time nga magbasa ko Bible, di ko gusto magsamok na ko. Di ko gusto na mag-istorya sa ko. Kay mawala ko sa akong rumbo. Mana sa balay, pagabasa na ko Bible, wala na mag-istorya sa ko na. Kabalo naman lang sila nga, gabasa ko sa pulong sa Ginoo. Kay gusto ko makadungog sa iya. Inana ba ka? That's why we need to spend time of silence in order to train our hearts to receive something from God. Kabalo mo, pag di jud ka mubutang og panahon nga maghilom ka, di jud ka kadungog sa Ginoo. Muna most of our times magkapuliki ra gid ta kay wa ta kadungog sa Ginoo. Sugda nato ang daghang mga butang, taod-taod mga guba ra pod ang daghang mga butang. Sige ra tag sugod. Ano? Kinahanglan makadungog ta sa Ginoo. That's why in silence, we can spend time with God. Amen. So this kind of attentiveness develops a strong spiritual environment that invites intimacy with God. Pag kita magahin og panahon nga mohilom ta, mao ni siya'y mutabang nga ma-develop ang atong intimacy sa Ginoo. Ikaduha, in solitude, being alone, soul, one, soul, solitude, being alone. This is a time when we learn the importance of being alone to welcome a deeper encounter with God. So ikaduha makatabang para ma-develop ang atong intimacy kay Lord in solitude. It means that we need to spend time to be alone with God. To experience encounter. Daghan nato diri naka-encounter katong panahon nga gaapil ta sa atong process. Pero ang pangutanan nako, gagrow bang imong spirituality after you encounter?
Encounter is not a one-time experience. It's a daily experience with the presence of God. Ang encounter sa Ginoo, dili ni sa mahitabo during sa process. Unya karon uga na kakaayo. No. Ang encounter kada adlaw na nga pagduol nato sa Ginoo. Pag naa kay enkwentro sa Ginoo, bisag ang demonyo maengkwentro nimo sunod, di siya katarog sa imo. Pero kung kulang tag-enkwentro sa Ginoo, gamay lang problema. Kamo na isumpay. That's why we need a growing intimacy with God. That's why spending alone with God is very important as children of God. Amen? Sometimes withdrawing away from the crowd is training our spirit to rest and recharge. Kaya nga ito bito ang pagpalayo usahay sa saba. Kaya pagpalayo na ito usahay sa grupo. Mo na'y paghatag sa atong kasing-kasing nga makapahuway siya. Kay damor na ka sa grupo na kag madungog. Tama? Yang imong madungog kasagaran, depende sa grupo. Kung ang grupo spiritual, makadungog kag bersikulo. Pero bisan Kristiyano, kung dili spiritual, wala gagro, wa kay makuha nga bersikulo. Muna nga, ang imong madungog, kinabuhi sa ubang tao. Hello? It's bad news. Because the only good news is the Word of God. The Word of God gives us hope. The word from people makes us hopeless. Are you following? Mo nga usahay, kanang mo palahi ta para makig-uban ta sa Ginoo is training our hearts to rest, our spirit to be recharged. Amen? When we put up our gadgets, TV, and clear our minds from all the concerns that surrounds us, we can spend time to reflect about ourselves and about the situation of our relationship with God. Paminaw. Pagsaba ka itong palibot, di ta kadungog sa Ginoo. Muna kinanglan, mag-set aside tag panahon na mag-inursara ta, uban sa Ginoo. Kaya diha, makakuha tag energy sa iya. Makakuha tag dugang kusog. Espirituhanon nga kalagsik, makuha na to diya sa Ginoo. Nguna nga, kung atong palungon usay ng mga gadget, palungon na to usay ng TV, we train ourselves to spend time with God. Nga pag naatay panahon para sa Ginoo, dili gyud magpaulahi si Lord. Lahi baya kung si Lord ang atong kaistorya, daghan siyag buhaton. Nga atong kanta ganiha. Power kaya siya. Kay tinuod man gyud. Nga kang Lord, wala imposible sa iya. Sa atong pagpaningkamot, daghang imposible. Oh, na pipila sa ato, kapaningkamot ta, grabe kayong diskarte na to. Yaon sa inahitabo. Maulang gyapon. Pero lahi kung si Lord. Pag si Lord mag-open og pultahan, lahi ang dagan sa atong panginabuhian. Pag si Lord mag-abli og pultahan, lahi ang level sa atong panginabuhian. Sa atong kinabuhi. That's why we need to be in solitude with God. We need to be alone with God. Para masusin nato atong heart. Mga brad, mga sis. Susuin nato atong heart. Siya bagyahapon atong Lord. Tingilig, chika lang na. Siya bagyahapon ang atong King. Siya bagyahapon ang atong Master. Kung Master na to si Lord, unta daghan ng nindot nga butang na pahitabo sa atong kinabuhi.
Because our Master, si God, naghandom gyud siya nga panalanginan ta. Amen? Hallelujah. Last but not the least, ang napaday diri, our private worship, our private prayer, our private devotional, our private Bible reading becomes the source of freshness in our feelings and spiritual strength and the newness of life that flows like rivers from our hearts to others. Pag kita di ay na personal, na private nga panahon kay Lord, pagpasag Bible, pag-pray, ano bitaw, worship, personal mo kundi mga brad. Kadali lang kayo ha, klarohon ko lang ini. Kanang atong pagkanta-kanta diri, pagkanta na to diri. Kung diri na to ginabuhat na, kapuyon ka. Taas na kayo ng usa ka minuto, isa kamot. Wala na, kapuyon na ka na. Kapoy naman. Ngano? Dili kaanan. Pero kung sa imong personal, anad ka, dugay ka kapuyan. Kapuyan man to, pero dugay. Anad man. Di ba no? Para ko na ng mga tao nga hilig og dagan, padaganan sila. Ha, 10 kilometro, 20 kilometro, abot. Kita nga dili anad. Di ka abot sa kilometro, oy. Loya na, lakaw na. Asa ka, Brad? Jogging mi? Jogging ng walking man. Di man kagwanta kayo, di taanad. Di ba? Pag dili taanad og worship sa atong solo nga kinabuhi, bisan mo abot diri, wala, istorya ra ka diha. Tama, boy? Wala. Dili katarog sa imuha ang mensahe sa mga kanta. Pero anad ka sa pagsimba sa Ginoo. Unang title pa lang, kabalo na ka, unsay mensahe, na anak kay gibati sa imong sulod. Anad man ka sa presensya. Anad man ka sa Ginoo. Pero dili anad, mamaos na lang ang worship leader yun. Isa kamot, atong katahan, atong dayon. Mapaos na lang sa sininggit, nga dayon na Ginoo. Ikaw, mutanaw rin kasi ya. Di man ka anad. Pag ang tao dili anad sa iyang personal nga bahin, sa pag-alagad sa Ginoo, pag abot sa publiko, wala gyapon siya buhaton. Dili siya anad. Pero ang tao nga anad og simba sa balay, pag abot sa gathering para sa ani, dili siya maulahi. Di siya gusto maiwit basta pagsimba na para sa Ginoo. Oh, anad man siya. Tama ba? Para kung na nang ka-eskwela ka, pag anad ka sa imong eskwela, gusto kayo na imong eskwela, matukag sa'yo, maminaw kag maayo, mag-study ka, ano bitaw? Kay gusto man nimo. Oh, mao may anad man ka anak, gusto man ka anak. Pero dili, amurag wala lagi. Alas 9 pa lang, ambak na sa kural, dodoa na basketball. Uy, klase pa man. Naduan makag-basketball. Kasayang sa bayad sa imong ginikanan. Dodoa na kag-basketball. Ano bitaw? Dili si anad. Pero kung kita anad ta sa presensya sa Ginoo, anad ta sa Bible, di kita masugot nga watay mabasahan kada adlaw. Ngunang gabasa gid ta kada adlaw. Amen. Tulor gini nga ba? Kailan mo basa tag Bible kada adlaw? Amen. Amen. Thank you, Lord. Last but not the least, in stillness. Unsang una? In silence. Makatabang ni sa atong intimacy. Ikaduha, in solitude. Makatabang sa atong intimacy. Ikatulo, in stillness. Unsang na stillness? Absence of movement. Absence of movement. It is a time when we learn to slow down in life. Kana bang magkatunta nga mo, kalma bitaw? Mag-slow down ta sa kinabuhi. Sometimes we need to stop rushing and reaching for material things in order to enjoy the presence and the peace of God. Naay panahon og importante kay ni nga mohunong ta
sa atong mga pagpaningkamot para matagaag luna ang presensya sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. This stillness and calmness in our spirit becomes a cure for a stressful life. Ang kinabuhi sa Kristiyano, mahimo siyang stressful pag wala siya break, pag di siya muhunong, kanya panghatag og panahon sa Ginoo. Paminaw pag-ayuan eh. When we learn to slow down and be still in the Lord, we find intimacy instead of anxiety. Do you hear that? Isuwat ni siya. When we learn to slow down and be still in the Lord, we find intimacy instead of anxiety. Amen? Ngunang tagaan na itong panahon si Lord. Makigsuod ta kay Lord. Amen? Lagi, ang success sa kinabuhi, ang great harvest sa atong kinabuhi, ang kalambuhan sa atong kinabuhi, ang kalampusan sa atong kinabuhi, mag-agad ni siya sa atong kasuod kaniya, nga gamhanan kaayo, nga nagtanaw sa tuwa, nga sayaha, wala imposible. Tanan niya nga pangandoy para sa ato, ma-enjoy nato ang mga maayong butang sa kinabuhi. Akong prayer, na kini nga topic, tuluman ni ka, part na topic, atong balikon, naman tayo internet, na tayo YouTube, pangitaan ni nga topic, atong balik-balikon because this is the key. Susi ni siya, aron dili ka magpabilin sa imong kahimtang kung unsa ka karon. I believe one day breakthrough will come to those people whose desire is to be intimate with God. Unsa gani ang dalan para intimate na sa Ginoo? Dapat passionate. Kinahanglan passionate. Kaduha, kinahanglan na ipagampo. Ikatulo, kinahanglan putli. Amen? This is the reason why God has been calling us for everyone to be closer to Him. So He can release Himself, His presence, and His blessings to satisfy all our longings. Amen? Kasi gusto din nga buhian sa Diyos ang langit, ang iyang panalangin para sa atong kinabuhi. Kinahanglan suod ta sa Ginoo. Amen? Amen? Tama ba? Pag amigo nimo, di ba? Pag amigo ka nimo, gusto ka mo hatag sa iya og regalo, amigo man mo. Pero dili amigo, oy, nganong tagaan man ako regalo? Di ba boy no? Pero amigo, amiga, ay, tagaan siya. Anak si God. Pag amigo ka, suod ka niya, dili ka pakyaso niya. Mo tayo ng conference, pag si God ang inuuna, hindi tayo hinuhuli. Amen? Pag si God ang inuuna, hindi tayo hinuhuli. Pag siya itong unahon, dili ka maiwit sa Ginoo. Sige, manindog tang tanan. Usa sa importante kay pray nato before we go home is to ask God to help us on our way to intimacy. Hangyo na to si Lord. Lord, tabangi ragod ko, Lord. Baka na masuod ko sa imo, ha, Lord. Kay, naghantuod mga butang usahay, gahasol sa ako ba? Usay mo, di na ako kapahuway, perti na akong bisiha. Ano bitaw? Si pangitaan ni mga butanga. Yan naman ay masayon lang. Magpauray ra sa imuha. Usalig ra sa imuha. Maghatag o panahon sa imuha. Unya, buhaton na nimo Ginoo. Lakip na itong mga butanga. Di na ako kayang buhaton para sa akong kaugalingan. That's why there is one thing we need to ask the Lord. Ato ang iyon si Lord. Lord, tabangi ko, Lord. Mahimo kong suod sa imuha.
So while our musicians are singing, we'll be singing this song. Let us bow our head. Ayaw kanta sabay sa ilaha. Mudul tatanan sa Ginoo. Personally, miyahangyo na to si Lord. Lord, tabangi ra ko, Lord. Nga masuod ko sa imo, Lord. Tabangi ko, Lord. Kining mga word ako na dungog, Lord. Ako ning balik-balik ko tanaw sa YouTube. Balik-balik ko ning study, Lord. Hangtod mahitabo ni sa akong kinabuhi. Kay Lord, gusto na ko, Lord. Gusto na ko, Lord. Malipay ka, mahimaya ka sa tanan akong gibuhat sa akong kinabuhi. Aron pag-abot sa panahon, dili ko nimo yamiiran, dili ko nimo talikdan, kundili imo kong dawaton sa imong gingharian. Let's bow our head. Begin to open your mouth, open your heart, ask the Lord for help.